Magandang araw sa inyong lahat. Ang programang NOAA Updates ng TVUP ay alay ng Universidad ng Pilipinas sa Sambayanan. Hangad nitong mailapit sa taong bayan ang mga issue na may kaugnayan sa relasyon ng siyensya, usaping pangkalikasan, sakuna at pagsagip sa buhay ng masang Pilipino. Pangunahing layunin ng ating programa na gawing accessible sa lahat ng mga usaping dati nating umiikot lamang sa makitid na mundo ng akademya, mga institusyon, siyensya at mga sayentipiko. Ating tatalakayin at hihimayin ang mga batayang usapin mula disasters sa Pilipinas, climate change, lindol, landslides, resiliency, hanggang sa pagsuri sa kakayahan ng mga institusyon at bansa upang agapan ang hindi mga inaasahang trahedya na maaring dumatal sa atin. Sa programang NOAA Updates, lahat tayo ay sama-samang bumabiyahe, umuunawa at natututo kaugnay ng mga isyung matagal na nating kinaharap, dapat hinarap at kakaharapin pa. Sapagkat dito, hindi lamang balita ng nagdaan ang pinag-uusapan, kundi ang mga hakbang na dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan at upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Ako po si Mahar Lagmay, ang inyong kasama sa biyahe ng NOAA. At upang higit na maging makulay ang ating diskusyon, ay samahan tayo ni Professor June Obille ng UP NISMED. Si Professor Obille ay isang batikang geologist, science education specialist, at kapanalig sa papel na dapat ay ginagampanan ng siyensya sa mundo't buhay ng masang Pilipino. Maraming salamat, Mahar. At ating kilalanin ang ating panauhin. Kasama natin ngayon si Professor Jerry Bagtasa, Associate Professor sa Institute of Environmental Science and Meteorology ng UP College of Science. At ang kanyang tinututukang pag-aaral ay ang larangan ng Meteorology Atmospheric Science. Pagtuunan natin ng pansin ngayon ang paksang hydrometeorological hazards. Bagamat sa unang dinig ay tila mabigat ang ating paksa, ang ibig sabihin lamang nito ay mga sakunang ang pangunahing dahilan ay ang kalabisan ng pagbuhos ng tubig ulan. Bilang bansa, kakatwanan na hindi na bago sa atin ng pagkakaroon ng baha, landslides at storm surge. Halimbawa, nakakabagabag ang realidad na ito sapagkat hindi naman dapat naging ordinaryo sa ating diwa at pambansang alaala ang mga kaganapang dapat na ituring na ekstraordinaryo. Maraming buhay at kabuhayan na ang winaglit ng mga sakunang may kinalaman sa sabwatan ng tubig at hangin. Hindi natin malilimutan ang Yolanda, ang Undoy at marami pang mga referensya sa sakuna na tuminig sa ating pambansang gunita. At makatapos ang mga unos, tunay na hirap makabangon ang bansa at mamamayan sa antas, pangkomunidad at pangkabuhayan, tagos hanggang sa traumatikong kalagayang personal. Hindi natin ang sakit lagpas sa kaganapan. Kung kaya't para sa episode na ito, ay samahan niyo kami ni Mahar sa aming pagtalakay sa mga salik na nagdudulot ng baha, landslides at storm surge. Bakit nga ba palagian na lamang nagkakabaha? Paano matutukoy ang mga landslide-prone areas? Mayroon nga bang local knowledge ang ibang mga komunidad sa bansa kaugnay ng banta ng storm surge? Sabay-sabay nating itong pag-aaralan nang sa gayon ay isang hakbang ang una nating sakaling kumatok ulit ito sa ating buhay at bukas. Ayan na. Umpisahan na natin itong ang ating guest ngayon, Juno, ay poging-pogi. No? Actually, Lasalista itong si, tama ba? Dati ka nagtuturo sa Lasal, di ba? Pero naka-blue. Pero naka-blue. Parang atinista. Taga-Katipunan. At lumipat siya dahil siguro
no? Magandang mga talakayan, no? Na nakukuha, may mga oportunidad, no? At alam mo, sa totoo lang, nag-publish na rin kami nitong si Jerry, no? Ang dami kong natutunan sa kanya. Apakagaling siya. Para siyang one-man forecaster, no? Ang dami niyang pinag-aaralan pa rin niya pati yung pollution, no? Bukod sa mga hydrometeorological hazards katulad ng mga bagyo, mga tail end of the cold front, mga ITCC, mga talagang talagang mga mahirapan kang unawain, di ba? Kung ano-ano yung mga salitang sinasabi. Pero tatalakayin natin lahat 'yan at bibigyan liwanag 'yan ngayon ni Professor Jerry Bagtasa. Pag-uusapan natin yung mga hydrometeorological phenomena. No? Ano ba, Jerry, yung mga iba't ibang klaseng mga weather events or severe weather events na nagdudulot ng pinsala sa ating bayan? So dito sa Pilipinas, no, yung temperatura hindi natin ganong problema 'yan eh. Kasi all year round mainit naman. So kahit na yung suot mong damit, yun din suot mo pagka Disyembre o Oktubre o June, ganun lang din. Nagpapalit naman ng damit, sana. Oo. Pero yung kapal, yung kapal. Oh, yung kapal. So ang problema natin ulan. So may mga iba't ibang klase ng phenomenon na nagdadala ng ulan pero iba yung paraan kung paano siya mabuo. So yung ilan dito tulad ng bagyo na alam ng lahat ng tao. So ang bagyo, malaki yung sakop niya. Matagal din siyang nabubuhay, ilang araw. So pwede natin siyang i-forecast ilang araw bago siya dumating. Pwede rin natin i-forecast yung ulan. Somehow, yung iba naman rito, tulad ng thunderstorm, ay napakaliit nito. Ang thunderstorm, ang isang cloud, pwede siyang 5 kilometro lang ang lapad. Kaya pwedeng umuulan dito sa Quezon City, pero punta ka na Manila, maaraw doon, walang ulan. So, meron din naman na malalaki rin tulad sa yung tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Itong Intertropical Convergence Zone, halos buong mundo napapalibutan niya. Ang nangyayari kasi dito, yung para gumawa ng ulap, kailangan natin ng dalawang ingredients. Una, moist air. So, dapat may water vapor na nasa hangin. Pangalawa, dapat mainit tong hangin na to dahil ang mainit na hangin aakyat. So, pag mainit na hangin at umakyat siya, magbubuo ng kaulapan. At yung ulap na yon siya yung magdadala ng ulan pabagsak. Kaya yung pagbuo nito mga ulap ng iba't ibang phenomena na to, magkakaiba rin. Yung thunderstorm, halimbawa, pag napakainit sa umaga at moist ang hangin, tulad ng dito sa atin, ang nangyari, mainit yung lupa, yung hangin on top doon sa lupa, iinit din, aakyat siya, magbubuo ng cloud, ilang oras to, at pagdating ng hapon, ulan na malakas. So, kadalasan... Kaya ba nag-uulan ng hapon? Kaya nag-ulan ng hapon. Yung naririnig ko nga paminsan na sabi, unpredictable daw ang weather dahil mainit sa umaga, tapos maulan sa hapon. Pero actually, predictable lang weather dahil sa pagka mainit ang umaga, uulan sa hapon. Oo. Iba naman yung sa Intertropical Convergence Zone dahil sa ang mundo natin, may parte yan na nakatapat sa araw. Siya yung, dahil sa bilog to, may parte, usually malapit sa equator, siya ang pinakamalapit sa araw. Dahil malapit siya sa araw, mainit dito. At dahil mainit, umaakyat yung mga moist air, gumagawa ng belt of clouds, so parang may sinturon na mga clouds. Sa mundo? Sa mundo. At itong clouds na to, nagpapaulan din. At kadalasan, ito yung nagpapaulan paiba-iba dahil sa may tilt, nakatilt ang mundo, nag-iiba-iba yung tilt. So may paminsan marinig natin na napapaulan na maulan sa Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. May mga buwan naman na sasabihin na ang ulan sa Manila ay dahil sa Intertropical Convergence Zone. Dahil gumagalaw-galaw ito. Paminsan nasa baba siya, paminsan nasa taas siya. Prof. Jerry, dadagdag ko lang at tatamahin mo kung mali ako. So, yung intertropical, bale, ay nasa tropical region ito, no? Kasi dahil equator, yung sa north niya at south niya, nandyan yung tropical. So, intertropical, dito yung sinturon na sinasabi mo, nasa around over the equatorial area. Tama ba? Oo. At baka pwede kong idagdag na dahil dyan sa lugar na yan, ang tama ng sikat ng araw ay
vertical or nearly vertical. Kaya mas mainit pag ganyan ang tama niya kaysa yung pag ganun ang tama. Kaya dahil nakaharap yung equator sa araw na ganyan, ay diretso ang tama niya. Kaysa pag sa polar ay pag ganito, kaya medyo pa diagonal. Tama ba ako, Tama Prof. yun. Jerry? Tama Oo, yun. So yung ITCZ ay nandyan sa equatorial Oo. At region. ang dahilan naman bakit ang tawag sa kanya ay intertropical dahil sa habang umaakyat yung moist air sa near the equator, nagra-rush yung hangin papunta dun sa kung saan yung kasi pag umakyat yan ibig sabihin nawala na hangin may low pressure ka rito magra-rush sila dahil yung May papalit sa nawalang hangin, kumbaga. Exactly. Oo. At yung isa nanggagaling sa north, isa nanggagaling sa southern hemisphere. Kaya doon sila nagko-converge. Converge. So far, Prof. Jerry, no, nakapagbanggit kayo ng bagyo, no? Tropical cyclone ang tawag, no? Yung, di ba, iba-iba pang klase ang mga bagyo na yan, o tropical cyclone. Merong tropical depression, tropical storm, merong typhoon, tsaka meron pang super typhoon. Pero sa Pilipinas, ang tawag natin sa Pilipino, ang tawag natin lahat yan bagyo. Bagyo kasi yung ating lengguwahe, no? So lahat ng mga konseptong yun na papangalan natin sa isa lang, yung pangalan ng bagyo. Ano ba yung mga iba-ibang klaseng mga types? Bakit may tropical depression, may storm, merong So yung typhoon? Unang-una yung tropical cyclone na word, no? Siya yung general na terminology. At depende sa lakas ng hangin na dala-dala ng isang bagyo, yung pinakamalakas na meron siya, na kadalasan ay malapit sa gitna ng bagyo, gitna ng sirkulasyon. Sa mata? Oo, sa mata ng bagyo. So, pagka umabot siya sa ganitong lakas, ang una tawag sa kanya ay tropical depression. Pagka lumakas pa siya, magiging tropical storm. Recently lang din, ginagamit na rin ng Pag-asa yung severe tropical storm. Dahil dati, hindi meron pang severe tropical storm. Pagkatapos ng severe tropical storm, meron tayong typhoon. So, yung typhoon, malakas siya. More than 119 kilometers per hour na yon. At hanggang sa 220 kilometers per hour, pag mas mataas doon, ay super typhoon na lumabas lang siya 2 years ago, pagkatapos ng Yolanda. 2015, no? Oo, tama. Tapos meron din tayong mga signal number, di ba? Pag sinabi nating signal, ito ay nakabase doon sa lakas ng hangin ng bagyo. Oo, na parating at nakabase rin to doon sa lead time. Lead time, tsaka lakas ng hangin. Mahirap intindihin yun actually, no? Yung lead time. Yung lakas ng hangin, madaling intindihin. Oo. Pero yung lead time, binabasa ko yung sa Pag-asa, di PSWS, no? Public Storm Warning Signal. Yes. Pag una daw nilang binigay yung signal na yon, kunyari signal number 1, ay wala pa dyan yung kondisyong yon, paparating pa lang. At makakarating yon within 36 hours. Tama ba yon? Isa't kalahating araw yon, ano? So, ang signal number 1 ay hindi na signal number 1 kaagad na nandun na, ano? Paparating pa lang yung kondisyon na yon. 36 hours is 1.5 days. Di ba? Bago dumating. So maraming nagsasabi, ay wala namang wala namang bagyo, wala namang signal number. Pero yung pala, darating na Darating 1.5 days from now. Maganda naman yun. Kasi kung hindi warning yun, kung nandyan na yung signal, nandyan na yung bagyo. Paano pa yung so, warning? So, kailangan may lead time para makapag-prepare yung mga tao. However, yun yung unang anunsyo. Pag pangalawang anunsyo, hindi na 36 hours kasi nakagalaw na siya eh. Yes. So maiksi na yon. Ang lagi kong tinatanong ay, hindi naman sinasabi ng Pag-asa na pangatlo ko nang sabi ito, ng signal number 1. Wala ka ng 36 hours, di ba? Anyway, aside ko lang yon, ano? Yung signal number 2, 3, 4, 5, meron din siyang sarili niyang description. Diba? Okay, so pagkatapos ng mga tropical cyclones, o sa Tagalog, ang tawag dyan bagyo, no? Meron din kayo nabanggit na thunderstorm, no? At meron ding intertropical convergence zone. Meron pa di ba? Yung nadidinig ko, yung monsoon rains, yung southwest monsoon, northeast monsoon. Di ba may Tagalog names din to? Amihan, tsaka Habagat. Oo. Ito naman yung daloy ng hangin.
monsoon, actually hangin lang siya, walang kinalaman sa ulan. So yun yung kadalasan na misconception ng mga tao dahil sa recently pag sinabing habagat, ulan na. agad yan, pero hangin lang siya. So pag sinabing habagat o southwest monsoon, ang hangin nanggagaling sa South China Sea o West Philippine Sea. Pagka northeast monsoon naman, ito yung winter time sa northern hemisphere. Ang hangin naman nanggagaling sa northeast, galing sa northern Pacific Ocean. At ang nangyayari dito, ang dumarating na hangin, meron siyang moisture. Pag tumama siya sa lupa, kadalasan, nag-i-interact yung lupa at hangin at umuulan. Kaya pagka habagat at nanggagaling siya sa southwest, tatama siya sa western side, Zambales. western coast ng Pilipinas. Pag tumama siya, yung mga side na yun yung mas maulan. Kabaliktaran naman sa northeast monsoon, sa amihan, di ba? Pag December, maulan sa Legazpi, for example, kasi nanggagaling naman sa kabilang hangin, pag tama niya ng lupa, nagpapaulan siya. Ito namang isa pa na mas nakakayanig itong pangalan nito tail end of the cold front. Ano ba yung acronym nun? Tail end of the cold front. May acronym pa ba yun? Hindi ba meron? Tail end. Wala. Wala ba? Sige, easy lang yun. Nag-i-invento lang. Inugulo mo kami. Sige. Ano yung tail So, end of the itong cold tail end of the cold front, hindi siya meteorological term na accepted sa buong mundo. Sa atin lang ito. Ang nangyayari dito, Bakit natin ginagamit yun kung hindi siya accepted? kasi nagpapaulan siya Oh. usually sa northern part ng Luzon. Ang nangyari dito, yung hangin sa Pacific Ocean, mainit siya. Then may hangin na nanggagaling ng Siberia, gagaling ng China, malamig yon. Gumagalaw sila at paminsan nagtatama sila. Pag tumama sila sa isa't isa, yung border na yon, ang tawag doon ay front. Okay. And kadalasan, Magkaibang sistema. Kumbaga, pag nagtama, Malamig at may isang mainit, isang malamig, nagtama sila, may front, may cloud. So doon sa front na yon, maulan. Yung front na yun, nangyayari yan sa Taiwan, sa Japan, at sa bandang Central Pacific. Pero dito sa atin, yung dulong-dulo lang, paminsan tumatama sa Northern Luzon o paminsan din sa Bicol region. So dahil sa dulo siya, at kung titignan mo siya sa satellite data, mukha siya buntot. buntot. Kaya tinatawag na tail end of the Pero cold. nakakalito sa akin yun kasi nung akala ko, buntot in the sense na nauna na yung ulo, ito na yung dulo ito na yung buntot, tail. Pero hindi pala. Kasi yung boundary pala na yon, which is the front, yung edge. Yes. Yung gilid on one side, yun yung tumatama sa atin. Tama ba? Oo, yun nga. Yun, Yun nga. So, Tapos, ang itsura sa satellite image, yung mga teleskopyo galing sa space na tinitignan yung Earth, mukhang buntot. Mukha siyang buntot. So, minsan yung buntot na yun, umaabot sa Mindanao kasi kung maalala ko ng tama, Pwede. yung Cagayan de Oro noong January 4, Nitong taon, itong tama. taon na to, baba na nun, ha? biglang nagbaha doon sa Cagayan de Oro. Dahil sa northeast monsoon surge. Yun, northeast monsoon. Okay. Pag tumataas ang pressure sa Siberia, tinutulak niya yung hangin see. palayo sa kanya. Okay. Sa sobrang lakas ng tulak niya, bumaba siya hanggang sa Mindanao. Pero, sasabihin ko lang, Mar, kasi sabi niya kanina, no, malamig at saka mainit, no? Kung alin yung umuusog, yung cold, yun ang itatawag sa front, cold front. Kung ang nagtutulak naman ay yung mainit, warm front. No? Tama ba ako? So, cold front yung umaba. Pero, bihirang, sabi nga niya, hanggang Luzon lang daw bumababa yung no? Pero nakarating hanggang Mindanao. Paminsan-minsan nangyayari. Minsan. So, medyo rare event pala yon na nangyari na yon na may ganon na umabot sa Mindanao. Kaya na-surpresa din, di ba? Parang nagre-report na ganito yung weather, tapos biglang, ayan, nagbaha na, no? Buhos yung ulan doon, ano? Naalala mo? Ako rin naalala ko. Hindi Ayan, ko naalala. so marami na tayong nabanggit. Ilan sa lahat yon? Pakisummarize natin. Yung una niya One sinabi ay is tropical cyclone. cyclone. O yung ITCZ, yung thunderstorms, yung monsoons, at ang panghuli ay tail end of the cold front or a cold front. Yan. Yung Lima. bang mga yan, kaya ba natin i-predict yan? Lahat yan. At saka siguro kung kaya natin i-predict, no? Pinipredict ko na masasagot mo na oo eh. Kung kaya natin ma-predict,
ano ba yung lead time ng ating prediction and the accuracy of the predictions when we try to forecast all of these weather phenomena. So sa ngayon, no, ang kaya ng technology, ng science ngayon ay 2 weeks prediction. 2 2 weeks weeks? lead time. 2 linggo, mahaba yun. Pero Pero? kadalasan pag ulan na pinag-uusapan, mga 3 araw siguro, 72 hours ang masasabi mong pwede na. Medyo reliable na. Oo. 24 hours. 72 hours. Ay, within 72 hours. Pero depende rin talaga sa klase ng ulan. Pag yung ulan, pag mas malaki yung system, like isang bagyo, mas matagal yung lead time, okay lang. Pero pag maliit yung sistema, like kung sa satellite, isang tuldok lang ang thunderstorm cloud tapos lalabas lang yan ng ilang oras, pagkatapos wala na. So mahirap yan i-forecast ng 3 days ahead. Unless you have powerful computers na detalyado yung yung grid spacing mo. Tataas yung accuracy pero hindi pa rin siya aabot hindi pa rin Maliit yung sigurado. system, Oo, dahil sa liit. At yun yung madagdag ko lang, no? Yun ang problema sa tropics. Kasi kadalasan ang maririnig natin na buti pa sa Amerika, sa Japan, ang galing ng forecast dahil ganito, sabi ulan nga. Sa atin, laging mali, ganun. Pero ang magkaiba kasi is iba yung system na nagpapaulan sa kanila. Kadalasan, frontal yung mga system nila, malalaki, mas madali siyang i-forecast ng mahabang lead time. Dito sa atin, kadalasan ang ulan, isang maliit na cloud lang, napaka-isolated na thunderstorm. At yun talaga yung pinakamahirap na Very i-forecast. dynamic kasi. Yes. Hindi, tsaka meron din Changeable. may isa pa nagsabi sa akin si Lord Julian Hunt, no? Nakakatrabaho namin to sa Asian Network for Climate Science and Technology. Sabi niya, yung kasi mathematician ito kasama niya doon sa departamento, taga Trinity College ito. Ka-department niya Stephen Hawking dati, no, sa Department of Mathematics and Theoretical Physics. So nabulong niya sa akin, alam mo, lahat ng mga models na yan katulad nitong nakikita natin ngayon, yan parang simulation model, no. The equations that were used to make those models are equations generated for studies in Europe and America, no. So in short, iba kasi, sabi ni Professor Bagtasa, iba yung weather pattern doon, iba yung And actually, the equations are basically based on parang countries in a different area. Tayo kasi sa Philippines, malapit tayo sa equator. We are in a tropical region. At alam natin, kapag mas mainit yung tubig, mas mainit yung hangin, nag-i-interact yung ocean dun sa kalupaan, mas mahirap ispilengin kasi unang-una, yung equations mo hindi para dito. Kung marami pang pag-aaral na kailangan gawin dito sa tropical area. Mas mainit, mas maraming convection, no? Siguro pa-explain na lang kung ano yung convection na yon. So mas iba yung patterns, no? Pabago-bago. So, pabago-bago. So mas Mabilis mahirap magbago. i-track at mas mahirap i-predict. So, yung malalaking weather system, okay yung lakas ng hangin, okay yung tahak ng bagyo. Mabagal na stable. Yes. Pero in terms of yung amount of rainfall, medyo mahirap, no? So, yung sinasabi ni Professor Bagtasa, bakit dun sa US, ang gagaling na mga predictions nila? So unfair pala yung Unfair. accusation na yun. Kasi doon naman, hindi naman ganun kainit doon sabi na nga niya, pag may warm, moist air, Eto na. mas maano ang mga formation ng clouds at saka ulan. Mas malapit tayo sa equator unfair yung comparison, di ba? Tama ba, Jen? Ganun na nga. So, meron kami mga ginagawa mga pag-aaral na tinitignan din yung accuracy niyan, no? So, even if it's a good model, it can never be 100% in predicting the rainfall, no? So, minsan mga umaabot ng 70, 80%, no? Yun ang state of the art, no? So, wag tayo magsisi kasi yun yung state of the art ng science of predicting weather patterns. Okay, tama. So, dapat maintindihan ng taong bayan yon na okay, may forecast tayo,
nabibigay sa atin 24 or 72 hours in advance, pero never expect it to be 100%. Always parang be cautious, may limitations. Ayaw natin kasi na kapag nag-expect tayo ng 100%, hindi pala, madidismaya tayo. Minsan, hindi lang yung dismaya yung ayaw natin. Pag nagkaroon ng disaster, magtuturo tayo at magsisisi. Pero hindi naman kasalanan ng sino man yun. Diba? Ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina, these are what we call as hydrometeorological phenomena. So, nalaman natin yung lakas ng hangin, yung tahak ng bagyo, yung kung anong mangyayari, yung magdadala ng ulan. Pero katulad ng ulan, hindi naman yun yung hazard mismo, hindi ba? Yung hazard mismo, umulan, biyaya yan di ba? Wala mangyayari sa'yo. Pero pag maraming ulan, nagbaha, yun yung hazard at yun yung nakakamatay, di ba? Ano ba yung mga iba't ibang mga hazards na dala nitong mga weather phenomena, Jerry? So, isang papasok agad sa isip natin yung pagbabaha. Pag-ulan, baha ang kakambal niyan. Landslide, isa rin niyang hazard na... ano pa ba? Storm surge. Na kaano yan ng mga malalakas na bagyo. So, yung mga ibang phenomenon na nagpapaulan, hindi sila nakaka-produce ng storm surge tulad ng isang malakas na bagyo. Strong winds. Strong winds, nanggagaling yan obviously sa bagyo at pwede rin yan manggaling sa thunderstorm dahil ang tornadoes, nanggagaling siya sa thunderstorm clouds. Totoo ba na yung Yolanda, yun yung pinakamalakas na hangin ever in history? Mukha namang oo. Kaya ko sinabing mukha kasi may mga debate tungkol dyan Yung iba kasi sinasabi na dahil sa mas precise yung mga instrument na pang-measure ngayon, kaya natin alam na malakas pala. Ibig sabihin yung mga dati, maaaring mali yung measurement natin. So baka malakas pala yun, pero dahil sa mali yung measurement natin, mahina siyang lumalabas. At ito, precise yung satellite, precise yung at sinasabi nating malakas. Pero may isa pa na tumama sa Mexico noong 2015 na mukhang kasing lakas ni Yolanda. 315 kilometers per hour din ang forecast sa kanya. Although walang ganong namatay dahil iba naman Liblib. Iba yung sinasabi ko. Mababa ang risk. Mababa ang risk kasi liblib, walang tao. Okay. Walang exposed. Okay. But anyway. Pero yun nga, mukhang siya yung pinakamalakas so far. Anong pangalan nung hurricane na yun? Kalimutan ko Pero kasi mayroon ding mga binabanggit na iba pang hurricane sa Amerika, yung hurricane tip, ganyan. TYP, ganyan. Malaking malakas. malaki. Malaki din doon. Si Malapad tip, na malakas. sa Japan siya tumama. So, typhoon tip siya noong 1979. So, isa siya sa pinakamababang pressure na na-measure. Memoryado mo ba lahat ng Hindi bagyo naman. na ba? Hindi memoryado. Akala ko memoryado. So, okay, isa-isahin natin, yung ang sinabi natin, the phenomenon, the storm itself, or the ITCC, hindi naman talaga siya yung nakakamatay. Nakakamatay. Yung Walang hazard, panganib siya yung sa kanya. nakakamatay. Oo. So, kumbaga, pag umulan, kailangan i-translate natin yon into the hazard. So, pag ganitong kadami yung ulan, magkakaroon ng baha. Saan ba magkakaroon ng baha? Saan ba? Oo. So, ayan, katulad dito, meron tayong konting ehemplo dito na, Saan may ito? mga ilog ito sa Lucena. Tapos, Lucena. makikita mo na pag malakas yung ulan, magta-translate ito sa baha, At yung mga tatamaan nito na mga lugar, nitong baha na ito, yun yung mga pwedeng mapinsala. At saka kung may mga tao doon na naipit habang nagbabaha, sila yung mga pwedeng mamatay. So, kumbaga, meron tayong weather phenomena, dapat i-translate natin yun into hazards. Okay. Ilagay natin sa mapa, na makita natin saan magbabaha, para sa ganung paraan, makakapag-prepara tayo. Diba? So, iyan, yung baha, katulad din, marami tayong ginagawa dito sa NOAA na mga mapa na nakikita natin kung sakaling ganitong kalakas yung baha, ganito yung magiging ulan, ganito yung magiging baha sa lugar. Ganong kataas, ganong kalawak, at meron pa bang mga lugar na pwedeng
paglikasan, di ba? Kasi pag nakita natin, makikita mo kaagad, tinan mo, saan ba yung mga ligtas na lugar, doon mo dapat nilalagay yung evacuation center. Hindi lang ito para doon sa baha, kasama dito yung landslide. Pag nagkaroon ng landslide, yan, in this sense, sa hydrometeorological hazards, pag ganitong kalakas yung ulan, nagti-trigger ng landslide. So, hazard din yun, ano? Oo. Bale, magsasummarize lang ako ng maikse, ano? Yes. So, binanggit ni Prof. Jerry yung mga phenomena, hydrometeorological phenomena, pero sabi mo nga na itong mga to ay by themselves ay hindi mapanganib. Hindi, pero, yung ulan, kunyari, hindi that's mo the phenomenon. Oo, yung phenomena, oo. Pero nagdudulot siya ng hazard, no? Kunyari, pag sobra na, yung ulan, magkakaroon ka ng baha. At yun yung hazard mismo. pag sobrang lakas ng hangin, ay yun liliparin na, mabubuwal na yung mga mangga, mabubuwal na yung mga mga coconut trees. Pag nabagsakan ka ng mga yon, mamamatay ka, di ba? So, yung landslide ay isa ding hazard na dahil sa ulan. Ganun ba? Yung landslide, yun yung pagguho ng mga kabundukan natin, So, minsan tipak-tipak, minsan 20 million cubic meters, minsan 30 million cubic meters. Pag rumagasa yun at tinabunan yung bahay mo, mamamatay yung maraming tao. Ano ba yung mga hazards na nabanggit natin? Flood, O yung flooding, yun yung una. Binanggit mo. landslide. Oo. Tapos, yung landslide na pinag-uusapan natin ngayon. Okay. Pero the landslide is triggered by the heavy rainfall. Okay. And the rainfall is brought, it's brought by the hazard, by the weather events. Okay. Na dinescribe ni, Okay. So, nasa landslide Pero tayo. hindi pa, landslides. Pero hindi pa yun kompleto, hindi ba? Meron pa tayo nung storm surge. Okay? Yun nga, yung storm surges. Ano ba yung storm surge? Pangatlo. Itong storm surge na to, sa lakas ng hangin ng bagyo, basically, tinutulak niya yung tubig. Tulad ng, di ba, pag may tasang kape at puno yung kape, puno yung tasa, pag hinipan mo na ng pagkalakas-lakas, may tatapon. Magandang Essentially, ganun siya. Okay. So, parang kumbaga flat nga yung surface, no? Pero pag hinipan mo, momentarily aakyat yung level na yon at mag-overflow. So ganun kalakas yung bagyo kasi kung swimming pool, hinipang ko, hindi naman umaangat Hindi naman Gaano kalakas yung ihip ng hangin para magkaroon ng storm surge? Sa pagkakaalala ko, kailan category 4 na typhoon, At which is gaano kabilis yun? 160 kilometers per hour pataas. Pag gano'n, kaya niya ng... Depende pa rin yun sa shape ng kung ng coastline. Oo. Sa lalim din. Marami siyang factors. Maraming factors. Oo nga parang pagka matarik yata yung dagat, yung nasa ilalim ng dagat, hindi masyadong mataas, napapataas yung di ba? Pero kapag ito dapa. ay yung dahilig ay dapa, mas malaki yung naitataas ng storm surge. Okay. Oo. Ano ba nangyari dito sa Yolanda? Bakit nagkaroon ng ganong kalakas? Ganun din yung sa Tacloban, yung coastline niya ay medyo pa-concave. So tapos yung hangin, hinila niya muna yung tubig at paglagpas ng bagyo, binalik naman niya. So essentially dahil sa confluence ng mga iba't ibang factors, kaya napakataas nung inabot na storm surge. Ang storm surge is a type of flooding, di ba? Yes. It's a type of flooding. Coastal flooding ang tawag, yung pang-apat naman, siguro wala na tayong mga visuals dito. Imaginein na lang natin yung lakas ng hangin. Lahat naman siguro ng Pilipino naka-experience na ng bagyo, di ba? Ikaw, naka-experience ka na? Sa probinsya namin, sa La Union, sumisipol yung pag alam mo na pag malakas talaga kasi yung mga electric wires ay sumisipol na di ba? Pero swerte naman na hindi pa naman linilipad yung namin, bubungan namin, pero maraming mga linilipad na mga bubungan. Nakakatakot pa nga yun kasi pag naglalakad ka sa kalye at may lumilipad na yero,
very dangerous yan, ano? So far, ang mga nababasa ko nga, yung mga buildings, halimbawa, kahit na napakalakas na hangin, hindi siya tutumba. Kadalasan ng mga nasisirang structures ay pag tinamaan ng lumilipad na structure. So, hindi yung hangin mismo, kundi yung mga lumilipad na yun ang mas delikado. No, kaya mag-iingat tayo dyan. Kasi naalala ko yung mga magulang ko, sinasabihan ako pag may bagyo. Kasi gusto kong maglaro malakas yung hangin Siyempre, di ba? Maliligo sa ulan. Sarap. Pero nakakatakot daw kasi yung mga yero na lumilipad, no? Merong mga kung ano-anong basura na lumilipad. Pag natamaan ka nun sa ulo, nabagok ka, pwede ka mamatay. In fact, marami yatang mga namamatay din ng ganon, di ba? Sa mga, biro mo, yung mga yero na lumilipad, tinamaan ka dito sa ano. Para palang yung sinabi mo na yung lindol ay hindi siya yung nakakamatay, pero dahil nayuyugyug yung building, pag nahulog naman yung mga nandun sa taas, ay yun naman ang pag tinamaan ka, yun ang mapanganib, no? So it's not the shaking but the falling objects that will hit you. Ito naman, flying objects naman ito. Or pagbaha, yung baha mismo, makakalunod sa'yo. O landslide, yung madakadadagan sa'yo yung bato. Mabigat ang bato, ha? Di ba? Di ba, nang nasa Pinatubo tayo, may mga landslides doon, di ba? Doon sa crater, dumatagundong, di ba? Talagang makakatakot. But anyway, yun nga yung mga hazards, no? At yan, ito, meron tayong storm surge dito sa Tacloban. Yan yung epekto. Tacloban ito. O, alam mo ba pumasok ng storm surge dyan? Gaano kalayo? 2 to 3 kilometers. Mula sa Dalampasigan. 3 kilometro. Kasi patag yung Tacloban. Pero kapag may bundok doon, hindi napapasok ng 2 to 3 kilometers yun. Pero dahil patag, mas malayo ang inabot. No? At marami doon sa mga evacuation centers doon sa Tacloban ay tinamaan ng storm surge. Inabot pa sila. Inabot, oo. Doon nasan ba yung mga evacuation centers na ito? Siguro mga 50 meters, 10 meters away from the coastline. Hindi naman nila in-expect na aabot ng 2 to 3 kilometers inland, di ba? So maraming namatay dahil doon. Malungkot. Siguro madagdag ko rin, no? Yung sa Japan, isang catastrophic na storm surge din yung parang gumising sa kanila. Noong 1959, ang bagyo, tawag sa kanya Isewan. So tumama siya sa Nagoya, 5,000 yung namatay dahil sa storm surge. Simula nun, hindi na sila natatakot na sabihin sa tao na umalis kayo dyan and ano. So just after a few years, parang 3 years later, may dumating na bagyo sa Osaka naman siya tumama. Similar yung lakas, yung mayor doon, talaga, pinaalis lahat ng tao. Hindi siya sure kung tatama doon o during that time, hindi naman ganun ka-accurate ang forecasting. Pero pinaalis ng lahat. Tapos walang namatay. At simula nun, yung Isewan, parang isa siyang dahil siya na yung huling time na libo-libo yung namatay sa Japan. Simula nun, laging kakaunti na lang yung... Pero meron din akong alam doon sa Bangladesh. Noong 1970s at 1990s, nagkaroon ng storm surge dyan. Noong 70s, ang patay mahigit 300,000. Noong 1990s, mahigit 100,000 ang patay sa storm surge. Parang tsunami ang dating, no? Oo, parang tsunami. Pero iba yan, ha? Ang tsunami. Sorry. Storm Baka surge. nakagulo ako. Pero okay lang yun. Pero magkaiba kasi yung preparasyon. Kasi ito, napipredict mo 1 day in advance, 2 days in advance. Yung tsunami, pag nangyari yan, meron ka lang minuto o kaya oras. Depende kung nandun ka sa kabila ng Pacific Ocean. Pero hindi ganun katagal. But anyway, lahat kasi ng mga numbawa, nagkaroon tayo ng events at umulan, yung problema ng ulan, merong baha, may landslide, no? Pwede magka-storm surge. Lahat yun, tatama yun sa tinatawag na watershed, no? Yung watershed, lahat ng umulan doon, meron kang drainage network. Ang watershed ay defined as a region or land area drained by a water course and its tributaries into a particular body of water such as a pond, lake, or ocean. So, kumbaga, kapag bumuhos yung ulan dyan sa watershed, lahat ng mga drainage na yun pupuntang dagat. No? Pupunta yung tubig sa dagat. Pag malakas masyado yung ulan, aapaw yung ilog. At kung mayroong mga komunidad doon sa tabi ng ilog, yun ang babahain. At pwedeng maapektuhan ng hazard ng baha. Kaya nga, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na mga watersheds.
Ang daming watershed sa Pilipinas. Sige, magbanggit tayo ng iba. No? Ako, alam ko, merong Marikina watershed. Ayun yung katabi ng Manila, ganyan, Quezon City, ganyan. Merong Pampanga watershed. Okay. Merong Agno watershed. Pangasinan. Merong Cagayan watershed. No? Merong mag-asawang river tubig sa Mindoro watershed. Ganun ang pangalan niya? Oo. Mag-asawang river tubig? Mag-asawang ilog. Yung ano. Okay. Ayun. So, iba-iba ang laki nito. No? Pero yung problema nung mga munisipyo na nandun sa isang watershed ay pare-pareho in terms of baha. No? Etong watershed na to, hindi lang isang bayan ito, ganun ba? Hindi lang. Katulad nito, magbibigay tayo ng example. Itong watershed na ito, no, nasakop ng Benguet, no, hanggang dun sa La Union. Ang mga munisipyo dito, hindi ko alam kung nababasa mo, La Trinidad, Tublay, Sablayan, may Bawan, merong San Fernando. So, kumbaga, maraming munisipyo ang sakop nitong watershed na to. Kapag umulan, may problema sila. Pare-pareho yung problema nila sa dami ng baha eh. Kasi doon dadalo yung tubig sa yung mga ilog nila, di ba? Makikita mo na ayan, yung baha magmumula doon sa kabundukan, tapos bababa, tatamaan all the way to the coastline, di ba? At hindi lang 'yon, kapag meron kunyaring bagyo, nagkakaroon ng storm surge doon sa coastal area. Tapos pagka nagkaroon ng ulan, pwede mag-trigger ng landslide. Kaya dahil nakadefine yung watershed na yon, ang problema nila ay pare-pareho doon sa dami ng ulan na pwede mangyari, tsaka yung bagyo, yung weather event. Dapat yung pagpaplano nila, laban doon sa maaring dalin ng weather phenomena, no? Dapat integrated. From the mountains to the rivers, up to the sea. Kasi, konektado lahat yan eh. Di ba? Halimbawa, magka-storm surge doon sa coastal area, mabarahan yung kali papunta doon sa bundok. Di wala nang supplies na mapupunta doon sa bundok. So, kahit na yung pangyayari ay dito lamang sa coastal area, apektado hanggang doon sa kabundukan. Oo. O kung halimbawa, umulan doon na malakas doon sa kabundukan, yung baha nandun sa baba. Oo, low-lying community, no? So, lahat ng preparasyon, yung paglagay ng weather sensors, yung development planning, basta lahat dapat kinukonsider nila kasi yung problema ng hazard does not recognize administrative boundaries. It recognizes the boundary of the watershed. Pareho sila doon sa munisipyo na problema yung ulan na dala ng hydrometeorological phenomena. Okay. So, itong watershed na to ay related sila, itong mga munisipyo na nasa loob nito, related sila sa isa't isa dahil they belong to one watershed, ganon. Tama bang sabihin na yung boundary ng isang watershed sa kabila ay dahil kunyari, may ridge dyan o may kabundukan dyan? Tama yun. Pag umulan ay may mga mapupunta dito, may mapupunta doon. So, watershed nila doon. Watershed nila yon, watershed natin to. So, lahat ng mga pare-parehong mga daloy ng tubig papunta sa coastal area na isa lang, yun ang dinidefine ng watershed. So, lahat ng mga munisipyong ito ay kailangan magtulong-tulong sila kasi problema nila lahat yung hazards na nangyari dyan. Watershed natin to eh. Yes. Dapat plano nila pare-pareho. Kasi kung ano nang nangyayari sa taas, nakaka-apekto sa baba. Kung ano yung mangyari doon sa baba, pwede maka-apekto sa taas. So, sama-sama sila dapat nagpaplano para kahit merong bagyo, kahit merong ITCC, merong monsoon rains, merong tail end of the cold front. Pag umulan yan, alam nila yung mga panganib. Yung panganib ng maaring baha, maaring landslide, maaring storm surge, at maaring lakas ng hangin. At pag pinagplanuhan yan, babalik na naman tayo dun sa nandyan yung hazard, pero maganda ang plano, wala yung mga tao dun sa hazard, magiging ligtas ang mga tao dun sa komunidad. Mas mababa ang risk. Mas mababa, tama. Mas mababa ang risk, di ba? Kasi planado and well-developed ang komunidad. Okay. Ayan, ay tayo nagtatapos na
Maraming salamat sa inyong nabahagi, Profesor. At palagi ako meron natututunan sa inyo tuwing nagkakamaging tungkol sa pollution man o sa bagyo. Oh, maliwanag siya magpaliwanag at napakasimple, no? Oo. At saka Gusto ko yung kape. Yung English maganda. Oo, gusto ko yung magagamit ko yun. Oo. Magagamit ko yun. Sige, maraming salamat. Ayun na naman po at maganda na naman ang ating talakayan. Ngayon po ay tungkol sa hydrometeorological hazards at saka hydrometeorological phenomena. Hindi natin kailanman mapipigil ang pagkatok ng mga bagyo, ang nangangalit na buhos ng ulan. Ngunit hindi ito ang bisitang pumapasok na lamang na walang pagbabadya. Matagal na tayong may siyensya upang matukoy ang pagbabanta ng mga sakuna sa ating buhay. Kailangan lamang natin itong isakatuparan sa ground level. Hindi lamang ito gawain ng mga siyentista o siyentipiko. Kailangan itong lahukan ng lahat mula institusyon ng akademya, media, urban planners, mga lokal na pamahalaan, estado, mga NGOs, mga ahensya ng gobyerno at ng mamamayan. Hindi tayo dapat nagpaplano nakaraan ng sakuna kung kailan hindi na maibabalik ang mga buhay na inanod, natabunan at nawaglit. Kailangan maging masigasig tayo sa paghahanda, lalo pa man ang anumang sakuna. Sa ganoong paraan, lamang natin matitiyak na hindi tayo ang sasagasaan ng bagyo, na tayo bilang komunidad ay nagkakaisa na ang bawat buhay, bahay, komunidad ay mahalaga at dapat pagkahalagaan. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng NOAA Updates. Sapagkat dito, hindi lamang balita ang nagdaan, ang pinag-uusapan kundi ang mga hakbang ng dapat gawin upang mas maging handa sa kinabukasan. At upang hindi na nagiging balita ang kamatayan. Sama-sama tayong lahat sa biyahe ng NOAA.